Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-272 na kabanata. Ang pustahan. Si Damon ay nagpapahinga sa ibang kwarto. Siya ay kasamang dumating nila Chris pero ang mga tao ay masyadong maingay para sa kanya. Kaya naghanap sila ng ibang lugar upang makapagpahinga at maghanda sa laban. Siya ay natulog sandali, at ngayon ay nagising na. Tumayo siya at nagunat. Pagkatapos ay naglakad patungo sa bintana. Nakikita simula sa taas ang fighting ring. Ang ring ay nasa kanang ibaba niya, ilang metro ang lalim. Nakakita siya ng binata na nakatayo sa loob ng ring. At ang buong manunood ay nakaupo na. Mukhang handa na silang manood ng laban. Ngumiti si Damon. Alam niya kung paano ang gagawin niyang entrance. Sa isang seryosong suntok, nabasag ang salamin na bintana. At pagkatapos ay tumalon. Lumutang siya sa hangin pababa sa ring, at pagkatapos ay tumayo upang harapin si Alex. Ang buong paligid ay nabigla. Marami ang hindi nakakaalam kung ano ang nangyayari. At ang iba ay nagtakip ng ulo sa takot. Marami sa mga manunood ang hindi nagdadalawang isip na mananalo si Damon. Si Damon ay tumingin kay Alex. Pagkatapos ay tumingin sa malayo upang harapin ang mga manunood. Si Alex ay baliwala sa kanya. Nakaharap na siya ng mas mga malubhang sitwasyon sa mga nakaraan. Mukhang ang dalawang manlalaro ay dumating na, sigaw ng referee. Ang laban ay magsisimula na sa ilang minuto. Bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala sa inyo na ang pusta ay pwede sa labang ito. Kung interesado kayo, alam ninyo kung kanino nyo ilalagay ang pusta ninyo. Ang impormasyon sa labanan ay kumalat sa mga kaugnayan sa pamilya ng East Coast, at ang Sapir website ay na-set up sa isang Sapir na network kung saan pwede ilagay ang pusta. Ang mga pusta ay inaasahan na aabot sa ilang milyong dolyar. Marami sa mga audience ang inilabas ang kanilang mga cellphone, at pumasok sa network. Ang kasalukuyan pusta ay nakadisplay sa malaking screen sa taas ng ring. Ang mga bagong pusta ay dumating. Ang ibang mga tao ay pumusta kay Alex. Pero mas marami ang kay Damon. Maliwanag na obvious na siya ang paborito. Ang lahat ng nasa tabi ni Art at Chris ay malakas na binanggit kung gaano kalaki ang kanilang mga pusta kay Damon. Si Art ay naging masaya. Maliwanag na ang lahat ay umaasa na ang kanyang fighter ay mananalo. At lahat sila ay gusto mapunta sa kanyang pamumuno. Si Lee Dempsey ay tahimik na nakaupo. Katulad ng lahat, ang pusta niya ay itinaya kay Damon. Galit pa rin siya kay Alex at Justin sa paraan ng pagpapahiya sa kanya. At inisip na ito ay isang magandang pagkakataon upang makuha ang kanyang paghihiganti, nang walang kahit anong ginagawa na kahit ano para sa kanyang sarili. Pero pakiramdam niya ay hindi na kailangan i-anunsyo ang kanyang pusta. Hanggat si Alex ay matatalo, at si Justin ay naroon upang makita. Nakuha na niya ang kanyang gusto. Wala nang pagtatalo, wika ni Julian, habang nakatingin ng diretsyo kay Chris. Ang aming pamilya ay pumuste ng 7 milyon kay Damon. Ang pinakamadaling pera na nagawa ko. Pagkatapos ay napansin nito si Chelsea. Tumingin siya dito at ngumisi. Officer Wood, nakaupo ka sa Clifton. Sa palagay ko, ay inisip mo mayroon kaunting pagkakataon ang taunang iyan. Anong klasing biro iyan? Bakit hindi mo ipusta ang iyong pera sa kanya kung mayroon ka? Ang lahat ng nasa paligid ni Chelsea ay tumingin sa kanya, at nakaramdam siya ng pagkapaiya. Iniisip niya na ibinaba niya ang kanyang sarili sa pag-upo sa bulok na lugar, at nainsulto ng mga tao na katulad ni Chris. Kanina, bago lumipas ang kalahating oras, sa isip niya ay tatawag siya ng backup, at ipasasara ang lugar na ito, nang walang pagdadalawang isip. Pero ang mga bagay ay hindi na ganoon kasimple ngayon. Hindi na siya sigurado kung ano ang gagawin. Tumingin siya kay Alex na nasa taas ng ring. Inisip niya ang kanilang labanan sa loob ng interrogation room, at naisip nito ang tungkol sa kanilang halikan. Ang una niyang halik. Sa kabila ng panganib na kanyang kinakaharap. Umaasa siya na ito ay mananalo. Oo, susuportahan ko ang Clifton family, at sa wakas ay nasabi niya. Ang kanyang mga salita ay nakapagpabigla sa kanyang sarili. Siya ay isang police officer, at ngayon ay bukas siyang pumili ng panig sa labanan ng underground. Ang lahat ng ito ay hindi kapani-paniwala sa kanya. Pero mayroon siyang dahilan.
Kahit paano ang pagpipilian ay obvious. Si Alex ay sinuportahan ng Clifton. At maliwanag sa kanya, na ito ay hindi masyadong masama. Pupusta ako ng $10,000, wika niya ng malakas. Sinabi niya ito para sa kapakanan ni Alex. Umaasa siya na ang kanyang suporta ay makakatulong upang lumaban siya ng mas matindi. Ayaw na niyang isipin kung ano ang mangyayari, kapag siya ay natalo. Tinawanan siya ni Julian. Officer Wood, 10,000. Pinipilit mo ba akong tumawa? Akala ko, ikaw ay mayaman. Baka nagkamali ako. Hindi siya pinansin ni Chelsea. Si Celeste at si Lynn ay nakaupo sa malapit at sapat upang marinig ang palitan ng mga buong pag-uusap. Alam nila na ang loob ng underground ay laban kay Alex, at naiintindihan nila na ang pagpusta ni Chelsea ay pagpapakita ng suporta kay Alex. Napagtanto nila na dapat ay ganoon din ang gawin nila. Tumayo sila. Pupusta kami ng 3 million kay Mr. Alex, sigaw ni Celeste. Si Julian ay tumingin sa kanila nang hindi makapaniwala. Binati niya ang mga ito ng mapanukso. Ang kanyang nakikita lang ay dalawang magandang dalagita. At hindi niya ito sineryoso. Mayroon ba talaga kayong ganoon kalaking pera? Mawawala ito sa inyo. Si Justin ay hindi na napigilan ang ipinakitang ugali ni Julian. Bantayan mo yang sarili mo. Ang kuya ko ay mas higit sa iniisip mo. Pupusta ako ng 15 million kay Alex. May reklamo. Maghintay ka lang at makikita mo. Sagot ni Julian. Sa kanyang pagiging bastos, alam niyang kailangan niyang bantayan ang kanyang sarili, laban kay Justin. Biglang si Jessup ay tumayo sa kanyang kinauupuan. Ang aming pamilya ay naniniwala kay Alex, wika nito. Pupusta kami ng $150 million. Tumingin ito kay Rufus. Si Rufus ay nag-alangan. Pero inilabas nito ang kanyang cellphone, at nag-login upang itaya ang kanilang pusta. Ang mga manunood ay nabigla. 150 million, wika ni Art na nakangiti. Mr. Clifton. Malamang na ito ay 5 sa kabuuan mong yaman. Siguro ay dapat mo itong isaalang-alang. Pagkatapos ng araw na ito, ang mga tao ay gusto pa rin ng pagbabayad mula sa cheque sa iyo. Buo ang kumpiyansa ko kay Alex, sagot ni Jessup. Alalahanin mo ang iyong negosyo, at iiwan ang sa akin. Hindi ko alam kung kumpiyansa ito, o katangahan, sagot ni Art. Pero hindi ako papayag na malampasan mo. Pupusta kami ng $150 million kay Damon. Inilabas ni Chris ang cellphone, at itinaya ang pusta. Ang dalawang malaking pusta ay nai-display sa malaking screen. Pero biglang may mas malaking pusta ang lumabas sa taas nito. Ang pusta ay $300 million, at ang lokasyon ay naipakita. Ito ay nasa labas ng bansa. Nang makita ito sa screen, ang crowd ay sumabog sa pagkabigla. Ang lahat ay nagbulungan kung sino pumuste ng malaking halaga. Kahit na si Jessup at Art ay naagaw ang pansin. Malamang si Nathan ito, sa isip ni Justin. Ang pamilya ay maraming itinatagong pera sa malalayong mga lugar, at siya ay nanonood. Sinusubukan itong ibaba ang lakas ng loob ni Alex. Walang kahit sino na makakagawa ng ganoon kalaking pusta. Tumingin siya kay Alex sa taas ng ring at nag-cheer sa loob ng kanyang puso. Alex, dapat ay manalo ka sa isip ni Justin. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.